Agimat ni Paraon. Mga kaagimat, meron na namang nag-message sa atin sa Facebook. Tapos nagtanong sila sa pronunciation ng orasyong to. So, nag-research ako nag-screenshot siya sa akin about ng orasyon na to. Tapos nagtanong siya kung paano daw pag-pronounce nito. Ito na word. Before natin i-pronounce to, itong orasyon na to is very popular sa mga antingeros. Maraming may alam nito. Pero marami kung narinig ng mga vlogger or sa Facebook na nag-pronounce nito, mali ang kanyang pronunciation. Okay? Ang usual na pronunciation ng mga antingeros ito is haek dona, haek monera, tapos haek sancta sacrificia. Yan ang usual na pronunciation. Pero ang tunay na pronunciation is hindi ito Bisaya, kasi hindi ito Bisaya na language. This is Latin. At saka ang pagsulat nito ay, ang original is hindi talaga ganito. Ito yung A at saka ang E ay nag-combine. Ang pag-pronounce nito is heyek. Heyek duna, heyek monera, heyek sancta sacrificia elibata. Okay? Ang meaning nito, mga kaagimat, ang heyek duna is this gift. Bale, bless this gift, heyek duna. This offerings, heyek monera. Heyek sancta sacrificia elibata is this holy and spotted sacrifices. Bale, ang unahan kasi nito is yung digitor. Bale, nag-prayer ka na, Lord, bless this gift, this offering, this holy and spotted sacrifices. Yung tinutukoy mo is ipa-bless mo yung mga gamit mo. So ito yung mga kagimat, ang pag-pronounce na question niya kung paano daw to i-pronounce. Sabi niya, bro, pwede ka ba mag-ano niyan? I-vlog mo kasi para malaman namin kung paano talagang tamang pag-pronounce nito, kasi nahihirapan siya. So ito, hek dona, hek monera, hek sancta sacrificia. Tapusin ko na, mga kagimata. Elibata, Alsaces, Latores. Hiwalay ito silang dalawa. Alsaces, tapos Latores. Ito name, Aram, Aradam, Adradam. Maraming mga controversial nito. Froisere. Maraming nagsasabi na name daw to ng demon na isali dito. So meron akong nakita sa ibang aklat na kahawig nito, name ng demon. Pero hindi siya talaga exact na ganito. Tapos ito, abe, abeok, abeek, abeka, karmar, ak, tapos hiwalay ito silang dalawa. Ak, tapos ok. Hiwalay ito silang dalawa. Ak, ok. Tapos ito na yung name ng Diyos. Marami ding nahihirapan sa pag-pronounce nito. Yuwa, ahuhay. Yohaok, abhahikak. Yung iba, johaok. Jowa. Pero okay na din. Ang letter J kasi, nung unang panahon, hindi pa siya na-discover. Why ito? Sa Latin, sa Castilla is H, di ba? Sa atin, usually, ang pronunciation ng mga J is H. Okay. Tapos, until na-discover na yung letter na J sa English, na ano na siya, J na din ginagamit. Pero anyways, ano naman yan ng Diyos, He's omniscient, all-knowing. So, malaman din yan. Pero yung proper nila is yun, ganun pag-pronounce sa sinabi ko. Meron bang version, mga kagimat, is ito? Oops. Ay, merong mga cross, nakita ninyo. Merong mga cross. Pero pag-pronounce niya is tuloy-tuloy pa din. So, meron niya symbolic yan. So iba naman yung
anong tawag nito sa Tagalog? Sumpay. Yung continuation niya ba? Iba yung kalahati ito, tapos ito iba. Pero pareho sila ng gamit. Itong cross kasi, kinukrosan mo yung binabasbasan mo. Sign ka ng cross sa mga gamit. Hek dona, this gift, this offering, this holy and spotted sacrifice. So, yan mga kagimat, ang pronunciation niya. Tapos, salin ko lahat. Hek dona, hek munera, hek sancta sacrificia, elibata, alsacis la torres. Ito medyo tricky to. Kinig. Yung iba, kainig. Pero usual kasi pag Latin, ang A at saka yung E magkadikit. Mag-search ako ng letter na yan mga kagimat para mas maintindihan ninyo. So ito yung mga kaagimat sa Wikipedia. Itong dalawa pang nag-combine ganito. See? So kaya iba yung hindi siya AI, A. Kasi AE. Para nag-combine yung nila. Di ba tinuro yan sa English natin sa school dati. So, paano siya i-pronounce? So, list of English words that may be spelled with okay. Pero basta mga kagimat, hindi siya ang pronunciation nito is hindi siya AE. AE siya. So, kita ninyo. At least, malaman nyo paano siya usalin in Latin. Kasi ang original na hek doon is ganito yung siya. Pero pag yung mga Filipino pagsulat, wala kasi tayong letters, wala kasi tayong ganitong letters. Kaya hiniwalay natin. So kagaya nito. Sa Wikipedia. Pero sa mga Latin meron to. Okay, mga kagimat. So ito mga kagimat, ito lang pagkakaiba nila. Sign of the cross ka. Sa ganito. Pareho rin to sila mga mahusay, mga galing. Pwede mong gamitin silang dalawa, pwede lang isa. Ang gamit nito mga kagimat is nagpabuhay siya ng mga gamit. Okay? Pabuhay. Pwede siyang gamitin pambuhay sa inyong mga mutya, pambuhay sa inyong mga talisman or mga medalyon, mga garapa, chaliko, iba pa. Pero sa akin mga kagimat is meron akong ganito, ibang version, pero kunting part kasi to, mataas pa to. Mataas, pero hindi ganito talaga, tapos hindi ganun katulad, ibang mga version. Pero pareho lang yan sila na importante magpabuhay. Okay mga kagimat, please like, share, comments, and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. At kita-kita tayo sa susunod na video. Ako ang inyong kagimat na si Paraon. Marami pong salamat sa inyong panunood.